Nakakagulat po ang ibinalita na ito ng mainstream. Tumambak daw po ang pera diyan po sa central bank at pati na po yung ginto sa central bank ay umakyat din po. Aba, kung lahat ng balita na nakakagulat ay ganito, edi maganda sana, ano? At sana lahat ng balita po, mga kaistorya, ay ganito rin. Sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. At sa mga sulit kaistorya po natin, pakishare po at pakilike. Sama-sama po tayong maghatid ng mga magagandang balita po sa ating mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, kaunting patalastas lamang mga kaistorya. Sa mga naghahanap po ng dekalidad at matibay po na hollow blocks, dyan po sa bandang Butulan, sa bandang Kabanggan at Iba Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Promise po mga kaistorya. Matibay po talaga at mura kaysa sa iba. At kapag sinabi ninyo sa kanila na kayo po ay inirefer ni Juan Historiador, ay ibibigay nila sa inyo, ibebenta nila sa inyo ng murang halaga talaga, promise po, ang kanilang hollow blocks. Ang kanilang lokasyon mga kaistorya ay malapit lamang po dyan sa Paitan Road, yung papuntang Taugtog or Camara, malapit lamang po sa Triangle Intersection dyan po sa Butulan proper. Wag lamang ninyong ipagkamali dahil marami po diyang hollow block. Basta ang sabihin po ninyo o ang hanapin ninyo ay ang 7 Brillantes. Okay, tuloy na po tayo. Ipakita ko muna sa inyo yung atin pong mga references na gagawin po nating basihan sa magandang balitang ihahatid sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Tingnan po ninyo. Kailan lamang ito March 8. Latest po ang balita na ito ni Inquirer. Ang sabi po dito mga kaistorya, the country's dollar reserves jumped to a 3-month high in February thanks to inflows from fresh foreign borrowings of the government and gains from the central bank's gold holdings and investment abroad. Yung mga bumabatikos noon na hindi naman naiintindihan kung bakit nagbenta ng ginto ang central bank natin at ang kinastigo nila ng mga fake news, ng mga misinformation at disinformation ay ang Pangulo, hindi nila naiintindihan na kaya po tayo nagbenta ay upang mga kaistorya, makinabang ang central bank mismo at ang bansa natin dahil napakatas ng presyo ng ginto noon. Nag-gains tayo doon mga kaistorya. Ang sabi naman ay di kumunti ka ang ginto, ang gold reserve dyan sa central bank. Abay mga kaistorya, alam nyo, business-wise lamang po yan. Hindi naman talaga masasabing kumunti. Tingnan ninyo, pakalipas lamang ng ilang buwan. Ayan bigla pong dumami ang dolyar na perang reserba. At pati na po mga kaistorya, yung gold natin umakyat din. Bakit tayo nakakuha ng ganyang dollar reserves na napakataas at dumami rin mga kaistorya? Yung kumbaga yung bank holdings, banks gold holdings, yung presyo umakyat. Ay dahil po yan mga kaistorya sa inflows at kasama na din dyan yung gold holdings ng central bank at pati na po yung investments ng central bank abroad. Napakaganda yung sinasabi nilang kinukurakot daw ng administrasyon. Alam niyo, huwag kayong basta-basta maniniwala kasi wala naman silang basihan. Kung mapapansin po ninyo yung mga bumabatikos at naninira sa kasalukuyang administrasyon, puro lamang po naratibo, puro dakdak, puro salita, wala namang ipinapakitang ebidensya. Pag naniwala kayo sa mga ganyang klase po mga kaistorya ng bulong-bulungan, hearsay, bakit? Walang basihan walang ebidensya. Pag naniwala ang tao sa ganyan, uto-uto sila. Ang daling mauto, ang daling mapapaniwala, parang walang sariling pag-iisip. Ituloy po natin. Preliminary data from the Bangko Sentral ng Pilipinas show that the country's gross international reserves had gone up, tumaas by 3.29% month-on-month to, tingnan ninyo, $106.7 billion in February. This was the highest level of GIR since November 2024, when the buffer funds had amounted to 108.5 billion.
Sa ibaba pa tingnan ninyo, ano ba itong GIR na ito na binabanggit mga kaistorya? Itong gross international reserves. The GIR serves as the country's buffer against external shocks. The reserve assets consist of foreign investments of the central bank, gold, and foreign exchange, as well as borrowing authority with the International Monetary Fund in the country's contributions to the same Washington-based institution. Buffer pala ito. Mga ka-istorya, sinasabi nila, kumunti kayong stock natin ng ginto, yung buffer natin, ayan nga, tumaas nga anong klaseng tumaas? Basahin natin hanggang sa ibaba. Broken down, the BSP's foreign exchange holdings went up. Tumataas nga 5.2% to $786.5 million after the government added the proceeds from its recent global bond sale to its foreign currency deposits with the central bank. Offshore investment of the BSP, which accounted for the bulk of the GIR, likewise grew by 3.52% to $89.41 billion. Anong ibig sabihin? Maganda ang management ng central bank ngayon. Maganda ang patakbo ng gobyerno natin ngayon. Enough buffer. Ito na sa ginto na po ito. Meanwhile, the value of the central bank's gold holdings went up. Tumaas yung halaga ng ginto sa central bank by 2.53% to $12 billion due to an increase in the price of the precious metals in the international market. Ang ganda, di po ba, mga kaistorya? Ito pa, tumaas ang valuation o halaga ng Philippine peso ngayon. Basahin natin pagka tumaas ang valuation ng monetary ng isang bansa, mga kaistorya, o ang pera ng isang bansa, ibig sabihin maganda ang patakbo sa ekonomiya ng gobyerno. Ang sabi dito, peso surged to near 3-month high versus dollar. March 4, 2025 lamang po ang balita na ito. Ito po ay si si Business World. Basahin natin. The peso surged to a near 3-month high on Tuesday as the dollar was weaker due to market worries over the U.S. economy's health and before the release of February Philippine inflation data. Well, nakaka-apekto rin naman, siyempre, yung mga negatibong nangyayari sa Amerika, mga ka-istorya. Sinasabayan, siyempre, ng magandang pagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. The local unit closed at 57.753 per dollar on Tuesday, strengthening by 14.7 centavos from its 57.90 finish on Monday. Bankers Association of the Philippines data showed nung mga nakaraang buwan, kulang na lang umabot na po sa 60 pesos kontra dolyar, mga kaistorya. Nasa 59 point something yung natatandaan ko. Kunti na nga lang, mga kaistorya, isang pitik na lang, 60 pesos na per dollar, mga kaisto, ang palitan ng peso kontra dolyar. Bumaba, nasa 57.75 ngayon ang binabanggit dito. Pero ang totoo, mga kaistorya, as of today, ito na po ang palitan ng peso kontra dolyar, 57.20 na lamang po. Patuloy na gumaganda ang valuation ng Philippine peso. At sabi pa, mga kaistorya, sa mga balita, tuloy-tuloy naman na gumaganda ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas, nagiging apple of the eye na tayo ng mga investors sa mundo. Oo, at dumadagsa, mga kaistorya, ang mga investors dito sa Pilipinas. Dagdag na balita, ma-share ko lamang ito sa inyo, mga kaistorya, post po ni BBM Youth Movement. Pagka ganitong magagandang balita, sinishare po yan sa kabila ng global economic uncertainties. Patuloy na bumabango ang ekonomiya ng Pilipinas na inaasahang lalago ng higit sa 6% ngayong taon. Lamang tayo kung tutuusin sa China Si China gumagapang nahihirapan sila sa 5% pa lamang nahihirapan na. Ayon sa mga eksperto mula sa Sun Life Investment Management at Standard Chartered, ang bumababang inflation ay nagbibigay daan sa mas mataas na consumer spending na siyang pangunahing makina ng ating ekonomiya. Yung consumer spending sa China, bagsak na bagsak, mga kaistorya.
Kaya nga gumagapang ang ekonomiya nila eh. Habang patuloy na lumalakas ang peso sa pamamagitan ng matatag na remittances at positibong business outlook, nakikita rin ang posibilidad na pagbaba ng interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magpapalakas palalo sa investment at negosyo. Isang malinaw na sinyalis ito na ang ating ekonomiya ay hindi lang lumalaban kundi handang humarurot patungo sa mas matibay at progresibong kinabukasan. Ay salamat naman ano. Ang basihan dito ng balita po ni BBM Youth Movement ay itong balita ni Philippine News Agency. Philippine economy. Noong February 28 lamang po ito ha. To grow by more than 6% in 2025. Kita ninyo, legit pala yung binalita po ni BBM Youth Movement. The Philippine economy will likely grow by more than 6% this year while inflation is expected to remain within the target range, an investment management firm and a UK-based bank said. Ayan, no, binanggit din mga kaistorya. Di ba? Ano ho, mga kaistorya. Salamat naman kung ganun. Ibig sabihin nga, tama yung sinasabi ni Juan Historiador sa inyo na maganda ang patakbo ng gobyerno ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero syempre, may mga taga-team Kapa. Ano ba yung team Kapa na binabanggit? Mga team kapapaitan na hindi tatanggapin yan. Ayaw nila yan. Ang gusto nila, mga kaistorya, ay yun pong ibalita na lagapak ang Pilipinas. Pero hindi binabaluktot nila kasi ang katotohanan, gumaganda ang kalagayan ng Pilipinas, mga kaistorya. The Philippines is still very much consumption-driven, so with inflation rates growing lower, we think that consumption will be rebounding for this year. Ganda, no? Kaya ho, yung consumer spending kasi, mga kaistorya, yan po yung kakayahan ng mga consumer na bumili ng produkto o serbisyo. Kung hindi po ako nagkakamali, ibig sabihin, ay nandun din yung tiwala nila, na gumastos. Bakit? Kasi yung kanilang bibilhin, mga kaistorya, tiwala sila na pakikinabangan nila at may balik na maganda sa kanila. Ibig sabihin, ang mga tao may pera, may pambili. Pagka may pera, may pambili, may trabaho, may negosyo. And speaking of that, patuloy na bumababa ang unemployment rate sa Pilipinas. Hindi kagaya sa China na patuloy pong tumataas. Oo, patuloy na dumadami ang walang trabaho sa China. Ay mga lihitimo ang ibinabalita natin, mga kaistorya. Dagdag pa na balita, bilang ng mga Pilipinong may trabaho umakyat na sa 50.65 million. Sa BBM Youth Movement na naman ito. Tagumpay ang bagong Pilipinas sapagkat sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority tungkol sa January 25 Labor Force Survey, makikita ang positibong pag-unlad sa kalagayan ng ating bansa pagdating sa empleyo. Marami ang nagkakatrabaho, kaya tama yung sinabi ko kanina lang Ayon sa data, umakyat sa 50.65 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Enero 2025. Mula sa 48.06 million noong Enero 2024. Ang pagtaas na ito ay patunay ng matagumpay na hakbangin at mga programa na ipinapatupad ng ating gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng trabaho at ekonomiya sa bansa. Di ho ba'y tama yung sinasabi ko? Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinatibay ang mga programa ng gobyerno na tumutok sa pagpapalakas ng sektor ng trabaho at pagkakaroon ng mga makabagong oportunidad para sa mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing hakbang na pinaigting ni Pangulong Marcos ay ang pagpapalawak ng mga programa ng TESDA. Sa pamamagitan ng mga skills training at mga pagsasanay, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na maging handa sa mga high-growth industries tulad ng IT at Business Process na Management, IT-BPM. Ang mga sektor na ito ay nagbibigay ng mga trabaho na may mataas na kalidad at mga benepisyo, kaya't nakikinabang ang mga Pilipino sa mas magagandang oportunidad. Bukod dito, ang pamumuhunan ng mga negosyante, yan yung mga foreign investors, mga kaistorya, sa Pilipinas ay patuloy na lumalago na nagbibigay daan para sa mas marami pang trabaho sa bansa. Samantalang sa China, nagsisilayasan yung mga foreign investors at iniiwasan pa sila. Samantalang dito naman sa Pilipinas,
kabaliktaran. Dumadagsa ang foreign investors. Ano pa kaya kung maluluwagan yung certain provision ng economic provision ng 1987 Constitution? Ano ho? Eh di mas lalo sanang mapapabilis ang pag-unlad ng Philippines, ay kaya lamang kinakargahan ng kung ano-anong disinformation yung isinusulong po mga kaistorya na amendment ng certain provision ng economic provision ng Pilipinas. Naniniwala naman ang mga Pilipino. Hindi nila alam, mga kaistorya, na yun ay hindi naman magpapalawig sa termino ng presidente. Hindi naman nun gagawing prime minister ang speaker of the house. Hindi po. Luluwagan lamang yung napakahigpit na sinasabi sa batas natin yung 60-40 equity rule. Yun lamang yun eh. Ewan ko ba sa mga Pilipino? Ewan ko ba sa mga mambabatas? Ang sabi kasi mga kaistorya, ano man umanong economic amendment, mga kaistorya, na isinusulong pagdating umano sa Senado, deadball. Ewan ko ba kung sinong pinoprotektahan nila, sambayan ng Pilipino ba o mga negosyante? Ano sa palagay ninyo mga kaistorya? Comment po kayo. Ang mga bagong negosyo at mga proyektong inisyo ng gobyerno ay nagbubukas ng mga pinto para sa mas maraming Pilipino na magkakaroon ng trabaho at mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Sa bagong Pilipinas, hardworking ang gobyerno para patuloy na pagsilbihan ang mamamayan. Ang reference nila ito. Mga kaistorya, kanilang reference pala mga kaistorya ay ang presidensya, ang post, parang real scene kung hindi ako nagkakamali, real post ng Presidential Communication Office. Ibig sabihin, legit din. Ito pa, dagdag lamang. Hindi ko sinasabing ito'y totoo. Itong si People's Tonight ang nag-post nito Umalis na umano si former President Duterte sa Davao City. Ayon umano sa mapagkakatiwalaang sources. Umalis noong alas 9 ng gabi ng Huwebes patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR-2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. At sa kanyang biglaang, close and open parenthesis na may question mark at palihim, ikaw nang showbiz ka, People's Tonight pagtungo sa ibang bansa. Bakit? Marami sa mga netizens ang nagtatanong. Netizens ba? Ikaw, People's Tonight. Bakasyon o iwas sa International Criminal Court? Kung ganun, parang sinasabi dito ni People's Tonight, tumakas. Pakilinaw, People's Tonight. Kasi umano ay umiiwas sa ICC. Ganun ba? Yun ang pagkaintindi ko sa post na ito ni People's Tonight. Ikaw nang showbiz ka, ito ay dahil sa mga ugong-ugong na mag-i-issue na mga susunod na araw ang ICC ng arrest laban kay Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa di umano'y pagpatay sa libo-libong katao kabilang ang mga drug personalities sa kanyang ipinatupad ng war on drugs na nagsimula noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang mahalal bilang Pangulo ng Bansa. Ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsagan ng pangangampanya ng PDP laban senatorial candidates na kanyang sinusuportan. Akala ko ba drain up na ng PDP yung laban, magkahiwalay na. Bakit PDP laban pa rin? Sa halip na harapin ang investigasyon ng ICC, ilang ulit ng pinagmura ni Duterte ang International Tribunal na nagtataguyod ng karapatang pantao at iginiit na hindi ito magpaparesto sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang niya ay ang batas sa Pilipinas. May illustration pa siyang inano. Ayan, Kumakalat ngayon ang litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways Flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na patungong Hong Kong nitong Biyernes, Marso 7, alas 8:42 ng umaga. Sa Hong Kong daw po pupunta? Sabi ni People's Tonight, mga kaistorya, dagdaga na balita.
Ang sabi ng Malacanang ay makabubuti ika na i-check ang mga tulay na ginawa sa ilalim ng Duterte administration. Bakit? Abay, di ba yung Kabagan bridge na ayan, no? Alam niyo ako, hindi ako eksperto talaga sa mga ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, ako po ay may knowledge sa construction works. Dahil before pa po ako mga kaistorya nag-focus sa pagbablog, ay talaga pong ako'y kumukontrata ng mga construction works. Ang napansin ko dito mga kaistorya ay yung bakal na sinasabi ni PBB, yung stud. Kumbaga yung parang hanger na nakakunik doon po sa pinaka-beam bridge mula doon sa arc na bakal. Bakit kasi solid bar lang? Dapat yung kable, tama si Presidente mga kaistorya. Tapos, yung pag-retrofit, ang napansin ko doon, yung I-beam, ay binalutan ng mga deform bar at pagkatapos ay binuhusan ng cement, concrete, mixture. Ang napansin ko doon, bumitaw, yung tinatawag na mga anilyo, bumitaw, bumuka. May mali. May mga lit nga talaga. Anong ginawa ng engineer dyan? At sa ganda naman ng disenyo ng tulay na yan, bakit 42 tons lamang ang capacity nung tulay? Dalawang administrasyon ang, kung hindi ako nagkakamali, ang nagpagawa niyan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, proyekto yan ng Noynoy administration. Binida nga yan ni Noynoy noon sa isang speech niya, mga kaistorya. Ngayon, palagay ko, isinuri din ng nakaraang administrasyon. Bakit ko nasasabi? Palagay ko lang naman ito. Kasi niretrofit Pinatibay nila, binalutan nila ng basta pinatibay, niretrofit sa madaling salita. Ibig sabihin, may kahinaan yung disenyo, kaya niretrofit. Tapos, ayan, sabi, dinaanan naman daw, mga kaistorya, ng dump truck na ang bigat ay 102 tons. Kaya bumigay. Sige, ganong factor din. Pero kung hindi pa nangyari yan, hindi makikita na may mali sa disenyo. May kahinaan yung disenyo ng tulay. Nakakalungkot. Bilyong peso ang ginastos dyan. Nagsayang na naman ng pera ni Juan de la Cruz. Pera ng taong bayan yan, na tayo, Pinasusuri ng Malacanang yung mga tulay na ginawa sa ilalim ng Duterte administration. Ang Malacanang official on Thursday proposed that the government inspect bridges constructed during the Duterte administration following the collapse of a newly opened one in Isabela, which President Ferdinand Marcos Jr. said was due to cost cuts that resulted in a flawed design. Nagtipid, tinipid. Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, hindi ko pa man siya namimit sa personal, ay hinahangaan ko na siya dahil sa pagiging straightforward niya at matapang. The palace press officer said the inspection would determine whether other bridges were under-designed, allegedly like the Kabagan Santa Maria Bridge in Kabagan, Isabela, which collapsed last week, injuring 8 people and damaging several vehicles. Ngayon, ang tanong, mga kaistorya, pabor ba kayo na suriin ng gobyerno natin, partikular na ng ahensya ng gobyerno natin, ang DPWH, mga kaistorya, yung mga tulay na pinagawa sa ilalim ng Duterte administration? Teka lang, bakit nga pala tahimik si Sir Mark Villar? Ano po ang masasabi ninyo dito? Kasi under the Duterte administration, kung hindi po ako nagkakamali, ay si Sir Mark Villar, correct me if I'm wrong, ang kuwan ng DPWH. Pakitama ako kung ako po ay mali. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawa pong sumusuporta sa inyong kaistorya. Maraming salamat po sa lagi ninyong pag-aabang, pagla-like, pag-share, at panunood, pakikinig sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong
Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.